Pag tinignan natin itong ano, 'tong mga sinasabi ni Congressman Leviste 'no, how would you characterize him? And, do you think yung mga criticism or doubts being raised against him are valid? Yeah, I think those are very valid criticisms. Kasi hindi naman natin itinatanggi na halimbawa dahil congressman siya, iche-check niya yung executive dahil trabaho niya yun, no? Kaya lang yung parang araw-araw na meron siyang bagong, sinabi mo nga, pasabog, um, parang baka ako lang, no? Para kasing hindi nagiging genuine. Kasi medyo parang masyadong nafe-frame siya, o sige, sabihin na natin na corruption crusader, which is not bad at all. Gusto natin ano 'no, gusto natin ng transparency, gusto natin ng accountability. Kaya lang yung timing at saka yung bilis, yung dalas, parang um, hindi malayong mag-iisip ang mga tao kung anong motibo niya 'no. Mm, Kasi naman kung halimbawa, Batangas lang naman yung ano mo 'no, yung aim mo, gusto mong ma-re-elect, then, hindi mo na kailangan ng ganito kalawak na exposure, 'di ba? So, I don't think, ano rin 'no, it's unfair to him para isipin ng ibang tao na maaaring meron siyang ina-eye na higher position na hindi rin mm, masama. Kaya lang, kung ako yung handler niya halimbawa, sasabihin ko na medyo hinay-hinay. Anyway, sa 2028 pa naman yun kasi nga mag you run the risk of overexposure and at the same time meron siyang mga parang nagiging urong-sulong, yeah. 'di ba? Yun yung nangyayari. So dito mukhang ano, may nakikita ba kayong overexposure na din sa kanyang mga pinapasabog patungkol dito sa flood control corruption? Yes, mananawa kasi yung ano, mananawa din yung mga tao at lalo na kung merong nagsususpecha kung papaano niya kinukuha yung ano 'no, yung, mga sinasabi niyang mga listahan. May mga sinasabi ng mga lawyers na wala raw probative value, pero politically speaking siyempre yung ibang, common tao maiisip nila na, "Oh, ang galing nito." Pero yung, 'pag araw-araw na medyo magdududa rin sila 'no. Kasi alam mo lahat tayo for transparency and accountability. Ang nangyayari kasi, puwede kasing mag-isip yung iba na, ano ba yung work niya? Sige, congressman siya, pero hindi naman siya kasama dun sa halimbawa yung kung si Ping Lacson nito araw-araw merong ganyan pasabog, Blue Ribbon naman siya. 'Di Mm, ba? Si Vince Hizon natural, ang mga taga-ICI natural, 'no? Kasi trabaho nila 'yun. Kaya lang kapagka hindi ka masyadong involved naman at the very least dun sa usapin, ang tingin, parang mina-muddle mo yung issue at, nagbibigay tuloy ng duda sa lahat ng mga dokumentong, ipepresenta 'no, kahit siguro maging meron ng totoo talaga, yun yung ayaw natin mangyari. Dahil ang mm. nangyayari nga over the course of these 5 months of this flood control controversy, nagiging he said, she said. Alam mo yun, may sasabihin 'to, may sasabihin, may ilalabas ito, i-de-deny nito. Nalilito na yung tao, when in fact ang gusto lang naman ng tao, ano ba talaga ang katotohanan at ano ba talaga ang, patutunguhan nito. So yung nabanggit niyo Prof, isang possible motive dito 'no, of course siya lang makakasagot niyan, pero sa pagtingin 'no, kumbaga puwede naman nating Mm, mm. pagtagmi-tagmiin 'yan, eh. Mm, Baka meron mm. siyang balak na ano, na takbuhan na higher office. So basically trying to make himself very visible, exposing himself to the, national electorate, and Mm, perhaps, mm. gone for a higher position. That's one. Pero yung isang iniisip ko rito, in the current political context that we have, ano kayang posibleng motivation dito? Kasi for instance 'no, September pa raw hawak niya na yung mga dokumento. Yun na nga, Bakit oo, nag-hintay pa oo. siya na mamatay itong si Jose Cabral para ilabas niya? Tapos 'di ba yung mga binabanggit niya may pagka-striptease, 'di ba? For lack of a better term. Para bang Oo, iniisa-isa, parang tinatakam yung mga tao. And then came the information na mukhang hindi niya nakuha, using ordinary means 'no. Merong lumalabas na balita na mm. mukhang pinuwersa niya yung staff ng DPWH. Yeah, Tapos oo. nagsagutan sila ngayon ni Vince, Dizon Mm, dahil sabi ni Vince mm. Dizon, wala akong inauthenticate diyan. Pero yung sagot niya parang pinapalabas niya, sinungaling itong si Vince Dizon and perhaps na pressure to deny that. Mm, Ang mm. point ko, ano ba nakikita yung parang, posibleng, ah,
motivation dito? Kasi ang konteksto natin ngayon basically medyo sanga-sanga 'no? Merong matinding Mm. corruption scandal confronting us as a country and of course the Marcos administration. Yung isang puwersa naman ine-exploit ito para pabagsakin sa puwesto yung Marcos. So ano Mm. yung nakikita niyong value nitong, mga ganitong pasabog na isang Leandro Leviste? Yung value like halimbawa yung striptease maaaring, ang value nito, pababain para parati siyang may exposure which then leads us to believe nga na, baka may gusto siyang higher position which is valid naman kahit sino I mean puwede siyang mag-aspire, bilyonaryo siya, eh. Ang problema lang kasi yun nga, ang kung hindi siya mag-a-aspire, ang puwede mong isipin mina-muddle niya yung issue para hindi talaga lumabas yung totoo. Or 'pag lumabas yung totoo, people will doubt it. Yun kasi ang puwedeng maging Hmm, resulta. Kasi hindi lang naman itong buong corruption, investigation na 'to, hindi lang naman 'to legal, hindi lang siya technical. Political ito in the sense na kailangan siyang maging katanggap-tanggap sa mga tao kahit anuman ang resulta nito 'no. Pero sa gawaing ganito hindi nangyayari yun ano. At saka ano, yun nga nung September meron na siya. 'No, may hawak na siya. Puwede naman kasing, may mga tools naman ang mga congressmen, ang mga mambabatas 'no, paano puwede siyang mag-privilege speech, katulad ng ginawa ni Senator Ping Lacson, 'di ba? hmm, Nag-privilege speech siya kasi may protection ka do'n 'no. Puwede ring nag-file siya ng resolution, magtawag siya ng, public hearing or sumali siya do'n sa mga investigations or of course puwede rin siyang press con. Kaya lang nga hindi ito nangyari ta's belatedly naman nung nangyari 'no, hindi nangyari noon, hindi rin nangyari nung nangyari pero belated na 'no?